Itong sa akin kasi Kuya Ramil, bukal sa loob ko to. Hindi ka nangihingi sa akin. Hindi rin nanghihingi si Luis sa akin. Opo. At saka never po ako ninang na Ninang Precious, padala mo si Kuya ng pang-allowance niya, ha? Walang ganun. Ayun po, stop po muna natin. Just a heads up lamang po in this video is pag-uusapan po natin is tungkol nga po dito sa isa din po sa topic na pag-usapan doon sa naging vlog ni Tekram kay Luis, kung saan nga po nabanggit ni Ninang Precious na kahit minsan daw or never daw talaga nanghingi si Luis sa kanya, maging si Tekram, hindi po nanghingi kay Ninang Precious para sa allowance or mga pangangailangan ni Luis. So nakakatuwa lamang po no, kasi kahit na matagal nang tumutulong si Ninang Precious kay Luis, is never pa talaga kahit isang beses humingi si Luis sa kanya. So ibig sabihin lamang is talagang si Luis is mabait na bata at nag-aantay lamang talaga siya na bigyan siya. Kung hindi man bigyan, okay lang. Kung bibigyan man is okay lang din. So parang ganoon po yung nasa mindset ni Luis, kaya nakakatuwa po talaga ang batang ito. So ipagpatuloy po natin. Ako kailangan akong magtipid para doon sa plano natin. Alam mo naman yun. Sabi ko naman sa kanya, Ninang, pag-usapan no namin after ng birthday. Yan, so ito po ang plano po na sinasabi ni Tekram dito is yun pong house project nga po para kila Luis, kasi kailangan nga po nilang bumili ng lupa tapos patayuan ng bahay. So yun po yung sabi ni Tekram, kaya kailangan po niyang magtipid kasi yun nga, para matupad talaga yung kung ano man ang plano nila para sa pabahay sa pamilya ni Luis. Kung ano po yung mas maganda o mas magandang plano. Kasi ayaw ko naman talagang kay Ninang, parang, di ba, parang kay kuya mo, ayaw ko yung parang aasa sa, kung ano yung meron lang tayo, ganun. Parang, ganun po. Ayaw ko naman kasi yung parang matuto sila na parang iaasa yung buhay nila sa ibang tao. Parang, ang gaya po niyan, yung pagmamahal po nyo, thank you po kami. Pero yung parang, ilalagay ko po sa utak nila na parang habang buhay yung ganon, hindi po. Sila pa rin kasi yung... Kasi mawawala rin kami, mawawala din kami. Ako naman. Sorry po. Stop po muna natin. So tama po yung sinasabi ni Tekram, hindi pwedeng iasa lahat or always yung mga pangangailangan nga po ng mga tinutulungan niya. For example, for Luis, hindi pwedeng iasa lahat kay Ninang Precious, like yung pabahay, yung pabili ng lupa. Ay hindi ayaw ni Tekram na iasa lahat ito kay Ninang Precious, kasi parang tinuturuan kasi ni Tekram si Luis na kumbaga hindi pwedeng iasa lahat ng mga bagay sa ibang tao. For example, kay Ninang Precious, kasi hindi panghabang buhay po yung tulong na naibibigay nila, kasi anytime is pwede po yung mawala. Hindi natin alam yung mga possible na mangyayari, kasi tama din naman, lahat naman ng mga blessings ay hindi panghabang buhay. So although may mga blessings na dumadating ngayon, pero di natin alam kung sa susunod baka ganito ganyan, may mga hindi inaasahang pangyayari. Kaya yun po yung gusto ipaintindi ni Tekram kay Luis, na ayaw niyang iasa or ayaw niyang ilagay sa isip ni Luis na palaging umasa sa mga taong andyan na tumutulong sa kanya sa ngayon. Hindi ka naman, itong sa akin kasi Kuya Ramil, bukal sa loob ko to. Hindi ka nangihingi sa akin. Hindi rin nanghihingi si Luis sa akin. At saka never po ako Ninang Ninang Precious, padala mo si Kuya ng pang-allowance niya, ha? Walang ganun. Nakakahiya naman po yung ganun, no, yung kusa kang or kumbaga parang magdidiman ka sa sponsor ba na ganito ganyan, padalan mo si ganito ganyan, na parang nakakahiya po yung ganun. So ang gusto ni Tekram is kung may magbibigay, tatanggapin niya, pero hindi siya yung klase ng vlogger na humihingi sa mga sponsors para lamang talaga sa mga beneficiaries niya. Kaya nakakatuwa lang din. And for Ninang Precious naman is bukal naman sa loob daw po niya yung pagbibigay, kahit na hindi nanghihingi sila Tekram or si Luis sa kanya, is talagang bukal sa kanyang puso na magpaabot ng tulong at pagmamahal kay Luis. Tsaka alam naman nila yan. Simulat umpisa pa noon na nahawakan ko si Luis at saka si Melvin. Never ka naman nanghingi sa akin. Never naman kayong
manghingi. Yung bang Talagang bukal sa ano kasi, nila. Pagmamahal talaga nila yun. ano ko yun? Alam mo kasi wala akong kapatid eh. Mm. Kumbaga aanin mo naman yung sobrang pera kung ano naman okay naman yung buhay mo. Ang pera naman kasi hindi mo madadala yan sa kabilang buhay. Tama. Hindi ko na hinahangad Kuya Ramil yung maging mayaman ako, no? Opo. Tama na ito. Okay lang ito. Tama na. Tama na ako sa ganitong sitwasyon ng buhay. Grabe, napakabuti ng puso ni ng Precious. Alam mo yung talagang bukal sa kanyang kalooban na magpaabot ng tulong. So nabanggit nga po niya na hindi naman daw yung pera, yung sobrang pera, hindi naman daw ito madadala sa kabilang buhay. Especially na wala siyang mga kapatid. So, kumbaga yung mga extra niyang pera is ibinibigay or itinutulong na lamang po niya sa mga taong nangangailangan. Especially nga po sa kanyang itinuturing na inaanak na si Luis. So talagang napakabuti ng puso ni Ninang Precious at napakaswerte ni Luis kasi nga po nakatagpo nga po siya ng napakabait na ninang sa katauhan nga po ni Ninang Precious. Ninang, sa kanila alam po nila, sila lang yung bisyo ko, wala po akong binibili sa sarili ko. Sa kanila lang po, yung kay Kuya Dave, kay Kuya Luis, yung mga bata po doon sa yung mga kapatid po niya, yung mga bata sa Promised Land. Ayun, so yung lahat ng, kumbaga, hindi daw bumibili si Tekram ng para sa kanyang sarili, kundi ibinubuhos or ibinibigay niya ito sa mga batang minamahal niya, mga batang itinuturing niyang mga anak like Dave and Luis before, sa kanyang mga totoong mga anak din at sa mga bata sa Promised Land. So napakabuti talaga ng puso ni Tekram, kumbaga mas inuuna po niya ang kapakanan ng iba kaysa sa kanyang sarili. Kaya masasabi talaga natin na isang deserving or isang isang taong na may napakabuting puso si Tekram kasi nga po mas inuuna nga po niya ang ibang tao. Kaya nabubulol na po ako. So anyway, hanggang dito na lang po itong gagawin ko na reaction video. Thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. So inuulit ko nga po palagi na ugalin po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap. Kahit na di po natin ito hinihingi kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon. At wala mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. It always bring payong, kapote, sombrero, or anything na pwede maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo nang sa ganun kapag mainit ay hindi po tayo mainitan, or kapag biglang umulan ay hindi po tayo mababasa ng ulan. And always take vitamin C para mag-boost ang ating immune system at hindi po tayo matatamaan agad-agad ng kung ano-ano mang mga sakit-sakit. So once again, inulit ko hanggang dito na lamang po. God bless and bye for now po.